Dear Admin, itago niyo na lang po ako sa pangalang Myla. Hindi ko po ito ikinukwento para may kampihan o may sisihin. Matagal ko na po itong kinikimkim at pakiramdam ko kung hindi ko ito ilalabas. Habang buhay ko itong dadalhin ng mag-isa. OFW po ako at nangyari ang lahat ng ito sa Riyadh. Hanggang ngayon may mga gabi pa rin na naaalala ko ang mga panahon na akala ko matutupad na ang pangarap ko para sa pamilya namin, pero hindi ko alam na may mga laban palang hindi mo nakikita habang papunta ka pa lang. 25 taong gulang po ako at galing sa Pangasinan. Panganay ako sa 3 magkakapatid at matagal nang hiwalay ang tatay ko sa amin. Bata pa lang ako alam ko na kung ano ang pakiramdam ng kulang. Yung tipong bawat gastos pinag-iisipan muna. Nanay ko lang halos ang kumakayod para maitaguyod kami at habang tumatanda ang mga kapatid ko, mas lalo kong nararamdaman na kailangan kong gumawa ng mas malaki. Nagtrabaho ako sa Pilipinas pero hindi talaga sapat. Minsan iniisip ko noon, ilang taon pa bago kami makaahon kung minimum lang ang sasahurin ko buwan-buwan. Hanggang sa may dumating na opportunity para makapagtrabaho ako sa Riyadh bilang domestic helper. Hindi madali ang proseso. Maraming requirements, training, interview, medical. Ilang buwan din akong naghintay bago tuluyang nakaalis. Sa araw ng alis ko, umiiyak ang nanay ko sa airport pero pinilit niyang ngumiti. Ang sabi niya lang sa akin, "Anak, alagaan mo sarili mo. Umuwi ka ng buo." Tumango lang ako noon kahit ang totoo natatakot ako. Unang beses kong aalis ng bansa. Unang beses kong malalayo ng ganoon katagal. Pagdating ko sa Riyadh, parang ibang mundo ang pakiramdam. Mainit ang hangin, malalaki ang kalsada, at halos hindi ko maintindihan ang mga tao sa paligid. May driver na sumundo sa akin at halos 1 oras kaming bumiyahe bago makarating sa bahay ng employer ko. Noong bumukas ang malaking gate, natulala ako. Malawak ang bahay. Hindi sobrang modernong mansion pero malaking bahay ng pamilyang may kaya. 2 palapag, malawak ang sala at sobrang linis ng paligid. Doon ko unang nakilala ang employer ko. Una kong nakita si Madam Sofia. Siguro nasa late 40s na siya o baka papunta ng 50 pero sobrang alaga sa sarili. Mahinhin magsalita, elegante manamit at may dating na kahit hindi siya magtaas ng boses, alam mong siya ang masusunod sa bahay. Businesswoman daw siya at madalas bumiyahe sa ibang bansa dahil sa trabaho. Noong una niya akong nakita, ngumiti siya at iniabot ang kamay niya. "Welcome, Myla." Napangiti rin ako at bahagyang yumuko. "Thank you, ma'am." Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa pero hindi nakakailang. Para lang siyang nag-o-observe. "You look young." Ngumiti ako. "I'm 25, ma'am." Tumango siya. "You work good and we work good together." Noong oras na yon, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Pagkatapos, ay ipinakilala niya ako sa asawa niya. Si Sir Hasaan, mas may edad siya kay Madam Sofia. Siguro nasa early 50s na. Matangkad, medyo mabigat ang katawan at may mga puti na ang buhok sa gilid. Tahimik ang aura niya. Hindi siya yung masayahing tao, pero hindi rin mukhang masungit. Naka-office attire pa siya noong unang pagkikita namin at mukhang kararating lang galing trabaho. Tumango lang siya sa akin. "Welcome, thank you sir." Iyon lang, hindi siya madaldal. Pagkatapos ay nakita ko rin ang anak nila. Si Hakim. Nagulat pa ako dahil mas bata siya kaysa sa inaasahan ko. Mukhang nasa college age pa lang. Tahimik, hindi gaanong nakikipag-usap. Saglit lang siyang tumingin sa akin tapos umakyat na ulit sa taas. Noong unang linggo ko, wala talaga akong naging problema. Tinuruan ako ni Madam Sofia ng routine sa bahay. Saan ilalagay ang mga gamit? Paano gamitin ang washing machine? Anong oras ang pagkain? Pati paglilinis ng malaking kusina na puro stainless at sobrang kinang. Isang araw ipinakita niya rin ang kwarto ko. "Myla, this is your room.
Maliit lang pero maayos. May kama, cabinet at maliit na desk. Napangiti ako. Thank you, ma'am. If you need something, tell me. Tumango ako. Sa totoo lang, admin, naging kampante ako nung umpisa. Hindi bata ang employer ko. Matino ang bahay. Tahimik ang anak. Mabait si madam. Wala sa isip ko na may dapat akong ikatakot. Lumipas ang unang linggo. Tapos pangalawa, naging rutina na ang buhay ko. Gigising ng maaga, maghahanda ng almusal, maglilinis, maglalaba, maghahain ng pagkain, tapos pahinga. Minsan pa nga tinatanong ako ni Madam Sofia tungkol sa pamilya ko. You miss your family? Yes, ma'am. She smiled. It gets easier. Pakiramdam ko noon swerte ako sa napuntahan kong employer. Pero habang lumilipas ang panahon, may mga maliliit na bagay na napapansin ako. Hindi naman masama. Hindi naman bastos. Hindi ko nga pinansin nung una. Isang hapon habang nagpupunas ako ng mesa sa sala, naramdaman kong parang may nakatingin. Paglingon ko, nandoon si Sir Hassan sa may dining area. May hawak siyang tablet pero hindi nakatingin doon. Nakatitig lang. Pagkakita niyang tumingin ako, nagsalita siya. Myla. Yes, sir? How long you worked in Philippines? Napaisip ako. About 3 years, sir. Tumango siya. You're hardworking? Ngumiti ako ng bahagya. I try my best, sir. Tumango lang ulit siya. Normal lang naman ang usapan. Pero hindi ko alam kung bakit pagbalik ko sa ginagawa ko, pakiramdam ko may kakaiba. Hindi ko na lang pinansin. Ilang araw pa ang lumipas. Isang gabi habang naghahain ako ng dinner, si Madam Sofia nasa biyahe at si Hakim nasa kwarto. Si Sir lang ang kumakain. Habang naglalagay ako ng pagkain, bigla siyang nagsalita. Myla. Yes, sir. You have boyfriend? Napatigil ako sandali. No, sir. Tumango siya. Good. Focus work first. Ngumiti lang ako kahit hindi ko alam kung bakit kailangan niya pang itanong yon. Pagkatapos ng gabing yon, napansin kong mas madalas na siyang magtanong. Hindi naman araw-araw. Hindi rin mahaba. Pero parang mas aware siya sa presensya ko. Minsan habang naglilinis ako, you eat already? Minsan naman, you call your mother? At kung minsan, you are okay here. Normal lang naman lahat. Pero may mga pagkakataon na hindi mo maipaliwanag kung bakit may pakiramdam kang hindi ka mapakali kahit wala ka namang konkretong dahilan. Isang umaga habang nagkakape si Madam Sofia bago umalis, tinawag niya ako. Myla. Yes, ma'am? I go Dubai tomorrow? Only few days. Tumango ako. Okay, ma'am. Ngumiti siya. Take care house. Tumango ulit ako. Noong araw na yon hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Wala naman dahilan. Baka namimiss ko lang pamilya ko. Baka pagod lang. Pero noong gabing umalis si Madam Sofia, parang mas tahimik ang bahay kaysa dati. Tahimik ang sala. Tahimik ang kusina. Tahimik ang hallway. Natapos ko ang lahat ng trabaho at pumasok na ako sa kwarto ko. Naglock ako ng pinto kahit hindi ko alam kung bakit. Humiga ako. Pinatay ang ilaw. At ilang minuto lang ang lumipas, may narinig akong 3 mahinang katok. Tok, tok, tok. Napaupo ako sa kama, tahimik ulit. Pagkatapos may boses mula sa labas. Myla? Si Sir Hassan. At doon, admin, unang beses kong naramdaman na parang may mali. Nang marinig ko ang boses ni Sir Hassan sa labas ng pinto, hindi ko agad ginalaw ang sarili ko. Nakaupo lang ako sa kama at nakatingin sa pinto na parang hinihintay kong baka mali lang ang narinig ko. Baka may kailangan lang. Baka may ipapagawa. Baka normal lang. Pero hindi mawala sa isip ko na sa ilang linggo kong pagtatrabaho roon, hindi pa nangyayari. Napupuntahan niya ako sa kwarto sa ganoong oras. Muli siyang kumatok. Tok! Tok! Myla? Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa pinto pero hindi ko agad binuksan. Yes, sir? Tahimik ng ilang segundo. Open. Hindi ko alam kung bakit pero kinabahan ako. Hindi naman utos na pasigaw. Hindi ring galit ang boses. Normal lang.
Pero may kakaiba. Binuksan ko ng bahagya ang pinto. Yes, sir? Nakatayo siya sa labas. Nakapambahay na. Mukhang kararating lang sa kwarto niya. Hindi siya mukhang galit o lasing o kung anuman. Tumingin lang siya sa loob ng kwarto ko. You sleeping? No, sir. Tumango siya. You okay? Nagulat ako. Yes, sir. Tahimik ulit. Tapos tumingin siya sa maliit kong mesa. You miss your family? Medyo gumaan ng kaunti ang loob ko dahil akala ko may seryoso siyang sasabihin. Yes, sir. Tumango ulit siya. Can I come in? Doon ako natigil. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong sabihin na bukas na lang. Hindi ko alam kung OA lang ba ako o ano. Pero naalala ko, nasa ibang bansa ako. Employer ko siya. Bahagya akong umatras. Okay, sir. Pumasok siya pero hindi umupo agad. Tumingin muna sa paligid ng kwarto ko. Maliit lang naman iyon. Ilang hakbang lang halos ang luwag. Umupo siya sa upuan sa tabi ng mesa. Tahimik. Ako naman nakatayo lang. Tumingin siya sa akin. Sit! Umupo ako sa dulo ng kama. Ilang segundo ulit walang nagsasalita. Tapos bigla niyang sinabi, You work good? Napangiti ako ng bahagya. Thank you, sir. Tumango siya. My wife likes you. Ngumiti lang ulit ako. Pagkatapos may ilang segundo ulit na tahimik. Tapos tumingin siya sa akin ng diretsyo. You are strong girl. Hindi ko alam kung bakit parang naging mabigat bigla ang pakiramdam ko. Thank you, sir. Tumingin siya sa kamay niya. Life in Philippines difficult? Tumango ako. Yes, sir. Your father? Napatingin ako. He left. Tumango siya ng mabagal. I know hard life. Hindi ko alam kung bakit pero parang masyado ng personal para sa oras at lugar na yon. Tumango lang ako. Maya-maya tumayo siya. Akala ko aalis na. Pero bago siya lumabas, huminto siya sa may pinto. Myla. Yes, sir. You don't need to be afraid in this house. Napakunot noo ko. No, sir. Tumango siya. Paglabas niya, saka lang ako nakahinga ng malalim. Hindi ko maintindihan bakit ako kinabahan gayong wala naman talagang nangyari. Pero mula nung gabing yon, parang naging mas aware na ako. Kinabukasan normal ulit. Nagtrabaho ako. Naglinis. Naglaba. Parang walang nangyari. Pero may mga maliliit na pagbabago. Mas madalas na si Sir Hasaan ang nasa bahay. Mas madalas siyang magtanong. Kapag naghahain ako, you eat. Kapag naglilinis ako, too much work. Kapag magkasalubong kami, you call your family? Hindi naman bastos, hindi naman masama. Pero unti-unti akong naging mailap. Hindi ko na masyadong tinitingnan sa mata. Mas mabilis akong umalis kapag tapos na ang ginagawa ko. Napansin ko rin na parang hindi na ganoon kadalas si Hakim lumabas ng kwarto. Kapag nakikita ko siya, tahimik lang. Minsan nakatingin sa phone, minsan diretso lang maglakad. Lumipas ang ilang araw. Isang gabi ulit, wala pa ring si Madam Sofia. Nasa kusina ako at nag-aayos ng mga pinggan nang marinig ko ang boses ni Sir Hasaan. Myla, yes sir? Nasa may pintuan siya. Sit, drink tea. Nagulat ako. No sir, I still clean. Tumango siya. Then he smiled a little. After. Hindi ko alam bakit pero bigla akong naghanap ng dahilan. Maybe tomorrow, sir. Ilang segundo siyang nakatingin. Pagkatapos tumango. Okay. Umalis siya. Pero nung gabing yon, admin, unang beses kong nagtanong sa sarili ko, normal lang ba ito? Baka mabait lang siya. Baka homesick lang ako. Baka nag-o-overthink ako. Paulit-ulit kong kinumbinsi ang sarili ko. Pero simula noon, lagi ko nang sinicheck ang lock ng pinto bago matulog. Lagi kong sinisiguradong nakasara. Lagi kong pinapatay agad ang ilaw. At isang gabi, nagising ako dahil may narinig akong tunog sa labas. Hindi katok. Parang may humawak sa doorknob. Hindi gumagalaw. Hindi bumubukas. Parang chinicheck lang. Napatayo ako agad sa kama. Tahimik. Ilang segundo. Tapos may marahang yabag na papalayo. Hindi ako lumabas. Hindi ako sumilip.
Hindi ako nakatulog hanggang umaga. Kinabukasan habang naghahanda ako ng almusal, bumaba si Sir Hasaan. Normal ang mukha niya. Umupo. Uminom ng kape. Tumingin sa akin. At sinabi lang niya, "You should sleep early. You look tired." Napatingin ako sa kanya. Ngumiti lang siya. At doon, admin, unang beses kong naramdaman na hindi ko na alam kung iniisip ko lang ba ang lahat o may bagay na talagang hindi tama sa bahay na yon. Pagkatapos sabihin ni Sir Hasaan na kailangan ko nang matulog dahil mukha akong pagod. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Normal ang tono niya. Parang wala lang. Parang ordinaryong concern ng employer sa helper niya. Pero habang nagluluto ako ng almusal noong umagang iyon, hindi mawala sa isip ko ang tanong kung bakit niya nasabi iyon. Hindi ko naman sinabi na hindi ako nakatulog. Hindi ko rin sinabi na ilang beses akong nagising noong gabi. Tumangulang ako. "Yes, sir." Ngumiti siya ng kaunti at bumalik sa pag-inom ng kape. Buong araw normal ulit ang bahay. Tahimik si Hakim. Wala si Madam Sofia. Si Sir Hasaan naman, pabalik-balik lang sa opisina niya sa loob ng bahay at minsan lumalabas. Sinubukan kong huwag mag-isip. Sinubukan kong sabihin sa sarili ko na baka nagkataon lang lahat. Pero habang tumatagal, mas nagiging conscious ako sa bawat galaw ko. Kapag nasa sala ko at maririnig ko ang yabag niya, kusina agad ako. Kapag tatawagin niya ako, sasagot ako agad tapos aalis. Ayokong mapag-isa. Lumipas ang ilang araw. Tahimik. Parang bumalik sa normal. At doon ako medyo nakahinga. Hanggang isang gabi. Wala ulit si Madam Sofia. Nasa Dubai pa rin siya. Natapos ko lahat ng gawain at maaga akong pumasok sa kwarto. Nag-lock ako. Humiga. Pero hindi pa ako tulog nang makarinig ako ulit ng katok. Hindi malakas. Hindi rin paulit-ulit. Saktong sapat para marinig mo. Tok! Tok! Napaupo ako. Tahimik. Pagkatapos, Myla. Boses ni Sir Hasaan. Hindi ako sumagot agad. Muli siyang nagsalita. Open. I need talk. Huminga ako ng malalim. At sumagot. Tomorrow, sir. Tahimik. Akala ko aalis na. Pero sumagot siya. Only few minutes. Hindi ko alam, admin, kung bakit parang mas mahirap tumanggi kapag kalmado ang boses ng tao. Parang wala kang dahilan para matakot. Parang ikaw pa ang nag-iisip ng masama. Sa huli, binuksan ko ang pinto. Kaunti lang. Nakatayo siya. Tahimik. Tumingin sa akin. Can I come in? Hindi ko alam bakit hindi ako tumanggi. Umatras lang ako. Pumasok siya. Umupo sa upuan. Ako sa gilid ng kama. Noong una normal lang. Tinanong niya ako tungkol sa trabaho. Kung okay ba raw ako. Kung may kailangan ba ako. Tapos bigla niyang sinabi, "You are good girl." Napangiti ako ng pilit. "Thank you, sir." Tumango siya. Tahimik. Pagkatapos tumingin sa akin. "You trust me?" Hindi ko alam bakit. Pero hindi ako agad nakasagot. Tumango lang ako. Tahimik ulit. Hanggang sa naramdaman kong gusto ko nang matapos ang usapan. Sinabi ko, "Sir, I sleep now." Tumingin siya sa akin. Hindi ko alam paano ko ilalarawan ang tingin na yon. Hindi galit. Hindi rin mabait. Basta iba. Doon nagsimula ang pakiramdam na gusto ko nang lumayo. Hanggang sa pinilit niya akong may mangyari sa amin, pinagsamantalahan niya ako. Admin, hindi ko na ikukwento ang bawat minuto ng gabing iyon dahil hindi iyon ang gusto kong maalala habang buhay. Ang malinaw lang sa akin, sinubukan kong umiwas. Sinubukan kong ipakita na hindi ako komportable, pero natakot ako. At sa takot na yon, hindi ko alam paano protektahan ang sarili ko. Hindi ko ginusto ang nangyari. Hindi iyon usapan ng dalawang taong pareho ang posisyon. Employer siya. Ako ang empleyado. Nasa bansang hindi akin. At noong gabing iyon, pakiramdam ko wala akong kontrol sa sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, matagal akong nakaupo lang. Hindi umiiyak.
Hindi gumagalaw. Parang walang laman ang isip ko. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Sir Hasaan. May hawak na envelope. Inilapag niya sa mesa. Hindi ako tumingin. Tahimik lang siya. Pagkatapos sinabi niya, "I'm sorry." Hindi ako sumagot. Maya-maya sinabi niya ulit, "Don't tell Madam Sofia." Naramdaman kong parang may bumagsak sa dibdib ko. Hindi ko ginalaw ang envelope. Paglabas niya ng kwarto, saka lang ako napaiyak. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pakiramdam na may nangyari na hindi ko alam paano bubuhatin at gusto niyang manatili na lang yon sa loob ng kwartong yon. Kinabukasan bumangon ako, nagtrabaho, parang normal. Pagbaba ko sa kusina, nandoon si Sir Hasaan. Umiinom ng kape. Tumingin siya sa akin at parang ordinaryong araw lang. "Good morning." Sumagot ako. "Good morning, sir." Wala nang ibang sinabi. Hindi na niya binanggit. Ako rin hindi. At doon admin. Unang beses kong naramdaman na may bahagi ng sarili ko na tumahimik para lang makapagpatuloy. Hindi ko alam nun na hindi pa pala doon matatapos ang lahat. Pagkatapos ng nangyari sa akin at ni Sir Hasaan, akala ko iyon na ang pinakamasakit na parte ng buhay ko sa Riyadh. Akala ko kapag nanahimik ako, kapag ipinagpatuloy ko lang ang trabaho ko, unti-unti ring mawawala ang bigat sa dibdib ko. Hindi dahil tanggap ko, hindi dahil okay na ako, kundi dahil wala akong maisip na ibang paraan para mabuhay sa loob ng bahay na yon. Hindi ko ginalaw ang envelope. Hindi ko rin binalikan ng gabing iyon. Ang ginawa ko lang, gumising kinabukasan at kumilos na parang walang nangyari. At iyon ang ginawa ko sa mga sumunod na araw. Tahimik. Trabaho, kwarto, trabaho. Kwarto. Si Sir Hasaan naman, parang wala ring nangyari. Hindi na siya lumalapit. Hindi na siya nagtatanong. Hindi na niya binabanggit ang gabing iyon. At sa totoo lang, admin, medyo nakahinga ako. Akala ko natapos na. Nagkamali ako. Dahil may isa pa palang taong may alam. Si Hakim. Hindi ko agad napansin. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas madalas ko siyang maramdaman sa paligid. Dati bihira siyang lumabas. Ngayon minsan nasa sala. Minsan nasa kusina. Minsan nakaupo lang at tahimik. Akala ko nagkataon lang. Hanggang isang gabi, wala si Madam Sofia. Tahimik ang bahay. Nasa kwarto ako at nakaupo lang sa kama. Pagod. Hindi pa natutulog. May narinig akong katok. Akala ko may kailangan. Pagbukas ko, si Hakim. Nagulat ako. Hindi siya pumupunta sa kwarto ko. Tinanong ko kung may kailangan. Pumasok siya ng tingin sa loob. At saka sinabi, "I know." Hindi ko agad naintindihan. Tinanong ko kung ano. Tahimik lang siya. Pagkatapos sinabi niyang, alam niyang may nangyari. Napatingin ako. Hindi ako makapagsalita. Pagkatapos sinabi niya, "I saw." Hindi ko agad naintindihan. Hanggang sa sinabi niyang nakita niya sa CCTV. Nakita niya lahat na ginagawa namin ni Sir hanggang sa sinabi niya na gusto niya ring may mangyari sa amin. Wala na akong nagawa, admin. Dahil sa takot ko, pinagbigyan ko siya. Akala ko isang beses lang mangyayari, pero hindi eh. Minsan si Sir, minsan naman si Hakim. Hindi ko na alam kung ilang araw o ilang linggong paulit-ulit na may nangyayari sa amin. Ang alam ko lang habang tumatagal, pakiramdam ko mas nawawala ako sa sarili ko. Gigising ako para magtrabaho pero parang wala na akong nararamdaman. Hindi na ako excited tumawag sa pamilya. Hindi na rin ako masyadong kumakain. Kapag may oras ng pahinga, hindi ako nagpapahinga. Nakaupo lang ako sa kama at nakatitig sa sahig. Minsan, hindi ko namamalayan matagal na pala akong ganoon. Ang pinakamasakit pa, wala ni isa sa bahay ang nagtatanong. O baka nagtatanong sila, pero hindi ko na lang naririnig. Si Sir Hasaan parang normal lang ulit. Si Hakim ganun din. Ako lang ang parang hindi na makabalik sa dating ako. Nung una iniisip ko kakayanin ko. Sabi ko sa sarili ko, ilang buwan pa,
Makakapag-ipon ako tapos uuwi na rin. Pero habang tumatagal, mas nararamdaman kong may parte sa akin na napapagod na hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pagdadala ng mga bagay na hindi ko masabi. Dumating pa sa punto na hindi na ako makatingin ng diretso kay Madam Sofia. Kapag kinakausap niya ako, pakiramdam ko may nakabara sa lalamunan ko. Hindi dahil may ginawa siya sa akin, kundi dahil habang mas mabait siya, mas lalo akong nahihirapang magsalita. Hanggang isang umaga, habang nag-aayos ako ng breakfast table, tinawag niya ako. Akala ko may iuutos lang siya, pero pinaupo niya ako. Hindi ako sanay na pinapaupo niya ako kapag may usapan. Tahimik lang siya habang nakatingin sa akin. Pagkatapos sinabi niya na matagal na raw niyang napapansin na hindi na ako katulad noong bagong dating. Tinanong niya kung may problema ba ako sa bahay, sa trabaho, o sa pamilya. Tulad ng lagi kong ginagawa, sinabi kong okay lang ako, pero hindi siya naniwala. Tumingin lang siya at sinabi, "Myla, tell me truth." Hindi ako agad nakasagot, umiling lang ako. Tapos sinabi niya ulit, "Look at me, admin." Hindi ko na kinaya. Bigla na lang akong umiyak. Hindi malakas, hindi dramatic. Yung iyak na matagal mo nang pinipigilan at paglabas parang wala nang natira sa loob mo. Paulit-ulit akong humihingi ng sorry kahit hindi ko alam bakit ako humihingi ng sorry. Tapos tinanong niya ako kung may nangyari ba habang wala siya. Hindi ko agad nasabi lahat. Putol-putol, nahihirapan. Pero sinabi ko na natakot ako. Sinabi ko na may mga gabing gusto ko nang umuwi pero hindi ko alam paano. Sinabi ko na matagal akong nanahimik dahil iniisip ko pamilya ko. Hindi ko na sinabi bawat detalye, admin, dahil pakiramdam ko sapat na alam niyang may mga nangyari na hindi ko ginusto at hindi ko alam paano haharapin. Hindi siya nagsalita agad. Tahimik lang siya, tumayo at umalis. Akala ko galit siya. Akala ko ako ang paaalisin. Pero kinabukasan, hindi niya ako pinagtatrabaho. Pinapahinga lang ako. Pagkatapos isang hapon, pinatawag niya ako sa sala. Pagbaba ko, iba na ang mukha niya. Hindi galit, pero parang may desisyon na siyang ginawa. Hindi niya sinabi lahat ng nalaman niya. Ang sinabi lang niya, may mga bagay na hindi na dapat nangyari sa bahay niya. Hindi ko na tinanong kung ano ang nakita niya o ano ang kinausap niya. Sa totoo lang, wala na akong lakas para malaman. Sa mga sumunod na araw, admin, hindi ko na nakita si Sir Hasaan. Hindi ko na rin nakita si Hakim. Ang sabi lang sa akin, may travel daw sila at may aasikasuhin. Hindi ko na tinanong kung totoo. Hindi ko na rin inalam. Mas gusto ko nang umuwi kaysa malaman pa ang lahat. Pagkatapos noon, si Madam Sofia na ang gumalaw ng lahat. Hindi niya ako pinabalik sa trabaho. Inasikaso niya yung mga papel ko, exit clearance, ticket, at lahat ng kailangan. Isang araw pinababa niya ako sa sala. May 2 envelope sa mesa. Yung isa, pamilyar ako. Yung envelope na iniwan ni Sernon. Yung isa mas makapal. Sinabi kong ayoko. Hindi ko kaya tanggapin. Pero sinabi niya, "Take it. Go home. Start again." Hindi ko na tinanong kung para saan. Hindi ko na rin tinanong kung bakit. Sa totoo lang, admin, pagod na ako noon para lumaban pa o magtanong pa. Kinuha ko pareho. Hindi dahil may kapalit ang katahimikan. Hindi dahil nabubura ng pera ang nangyari. Kundi dahil gusto ko nang matapos. At dahil praktikal ako. Panganay ako. May pamilya akong naghihintay. Noong araw ng alis ko, siya mismo ang naghatid sa akin sa airport. Tahimik buong biyahe. Bago ako bumaba, tumingin siya sa akin at sinabi, "Have good life, Myla." Hindi ko alam bakit, pero doon ako ulit naiyak. Ang nasabi ko lang, "Thank you, ma'am." Pagbalik ko ng Pilipinas, hindi ko sinabi lahat sa pamilya ko. Ang sinabi ko lang, hindi naging maayos ang trabaho, pero nakauwi akong ligtas. Lumipas ang ilang linggo bago ko binuksan yung mga envelope. Hindi ko sasabihin magkano pero
Sapat para magsimula. Hindi sobrang laki para yumaman, pero sapat para hindi na ako umalis ulit. Noong una maliit na grocery lang sa harap ng bahay. Kaunting bigas, delata, itlog, load, soft drinks. Ako ang nagbabantay. Unti-unti lumaki. Dumami ang bumibili. Nagdagdag kami ng frozen products hanggang sa makapaglagay kami ng mas maayos na pwesto. Pagkatapos ilang taon, nakapagpatayo kami ng maliit na water refilling station. Hindi kami mayaman admin, pero kumikita ng maayos. Nakakatulong ako sa pamilya. Napagtapos ko ang kapatid ko. Pero hanggang ngayon, hindi na ako bumalik bilang OFW. Maraming nagsasabi sayang daw dahil mas malaki ang kita sa abroad. Ngumingiti na lang ako kasi may mga lugar sa buhay na kahit pwede mong balikan, pinipili mong huwag na. Ako si Myla. At ito ang masalimuot kong kwentong OFW. Mga kabayan, kung umabot kayo hanggang dito sa dulo ng kwento ni Myla, sana magsilbi itong paalala na hindi lahat ng laban ng isang OFW nakikita sa camera, sa mga picture o sa mga post sa social media. Minsan habang nakangiti sila sa video call, may mga dala na pala silang pagod, takot, at mga bagay na hindi nila masabi kahit sa sariling pamilya. At para sa lahat ng OFW na nanonood ngayon, gusto naming sabihin na sana huwag ninyong isipin na kailangan ninyong dalhin lahat ng mag-isa. At bago tayo magtapos mga kabayan, gusto naming malaman, saan niyo ba pinapanood ang videos natin? Nasa Saudi ba kayo? UAE? Qatar? Kuwait? Hong Kong? Singapore? Europe? Barko? O dito sa Pilipinas? I-comment nyo kung saan kayo nanonood para mabati natin kayo sa mga susunod nating videos. At kung gusto nyo pa ng isa pang kwento na siguradong magpapaisip at magpapatanong sa inyo kung hanggang saan ang kayang tiisin ng isang OFW, panoorin nyo rin ang susunod nating video na pinamagatang Pinay OFW Hindi Kinaya ang Dax na Pakistani. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.